dugo, nag-high blood. Pero yung platelet niya is bumababa. Ganun siya. Guys, after 6 days, nakakalabas na kami ng aming lugar. Dito kami nga pala sa St. Paul. Dahil ang aming lola ay inuubo pa yung isa. Yan. Kami naka-private ward. Malaki siya. Siya ng aming lola. Okay naman na siya. Ayun yung ako. Natibi na yun. Natibi na yung mag-aalaga. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Wala akong mga video kaya ito na lang siya. Higaan ng mga apo. Ready na. Our bags are packed and ready to go home. After so many times. So many years in the hospital. Nakakainip. Buti na lang, maganda ang view sa baba. Yan. Ito yung ginagawa namin araw-araw. Magbilang ng sasakyan. Magbilang ng ibon na lumilipad sa langit. Yun. Ganyan. Sobrang nakakainip. Ito pala ito sa Causeway Bay. Tapos pag may naglalaro doon, nagtitingin kami ng mga pogi doon. Kasi hindi namin makita sa layo kung pogi. Pugitik talaga siya. Yan, ganun lang. Nakaka-relax lang din yung view. Pero malamang yung view niya hindi nakaka-relax. Pero okay lang, hindi na kami magbabayad. Ganda ng view. Ayun, doon pa, malayo. Yan, araw-araw namin ginagawa ang pumunta dito, bumalik ng bahay, magluto. Kasi ayaw ni amo ng pagkain sa ospital, walang lasa. Yan. Diba? Ang aming among lalaki ay sari-sari ang gawa sa buhay niya. So kami ay nasa 19th floor. So ay private ward. Kaya kahit maingay ang aming lola, ay ayos lang. So bago kami lumabas today, lalabas na kami ngayon, ay magbibideo muna ako dito. Dahil po, wala na po akong upload. Ayan. Paganto-ganto lang. Lola, kung kailan pa uwi na, saka tulog ng tulog. Diba? Napakahaba ng 30 minutes para ano kaya sabihin ko? Hindi, magbibilang na lang tayo sa sasakyan habang inaantay namin si boss. Naantay pa namin yung billing. Yan. Habang nag-aantay tayo ng billing, ay magngangawa muna tayo dito. Yan po, ang ganda ng view. Ganda lang ng view. Tapos marami ding nadaang tao. Yan o. Gagakuto yung mga tao sa baba. Diba? Dati akala ko to hindi doble. Doble pala. Kung hindi doble, lusot kami palagi din. Ayan. Natingnan namin araw-araw yung damo. Kung nadilig na. Kung nag-grass cutter na baga. Yan. Ganito ang buhay OFW. Diba? Yun. Araw-araw yung ganun. Pag magkakape, nandito kami sa bintana nakadungaw. Ay, nakatanaw pala, hindi nakadungaw. Nakatingin lang sa mga bundok. Ako'y na-amaze doon sa bundok na yun, oh. Yun, oh. Yun. Ano kaya lugar yun? Ang ganda kaya. Paano kaya pumunta doon? So, ayan ang aming pasyente. Sarap pa rin ang tulog niya. Kung lang kami palis na. Ay, hindi pa palis. Nag-aantay pa pala kami ng bill. Ng bill. Yan. Nag-aantay kami ng darating na may dala ng bill. Toink! Buti na lang, nag-okay na ang aming lolang maligalig. Si Lola Basyang. Hindi naman siya kita. Kaya dito lang tayo. Tapos yung isang apo, busy yan. Oh, ganyan lang lagi namin ginagawa sa buhay. Kaway muna sa aking video. Sa aking vlog. By the way, ang sakit nga pala ng aming lola ay hindi maipaliwanag. Yun, nag-imik na. Sabi na, sinong may sabi sa inyong paliwanag? Ayan. Wow. Yan po lagi yung naririnig sa aking video. Yung aking Lola Basyang. Yan. By the way, dito na tayo at medyo malalapad ang likod. Dito na tayo sa magagandang view sa green. Yan. Dito tayo maghuhuntahan. Pero napakataas talaga ng bundok. So yung aming lola ay dumudumi ng dugo. Since okay dumating dito, since 2018, yun na yung problema niya. At kapag siya'y nagkakaganon, ay dinadala lang dito uli sa St. Paul para salinan ng dugo.
at paampatin ang dugo kasi hindi na siya pwedeng pasukan ng kahit anong aparato sa katawan kasi sobrang tanda na siya. Siya ay 102 years old na. Still strong and kicking and fighting kasi daw yung mga apo ay wala pang yaman. Kulang pa ang yaman ng apo. Kaya hindi pa siya pwedeng umalis. Hindi pa siya pwedeng umalis sa mundong ibabaw dahil wala pa kami pera. Kawawa yung mga apo. Maraming umaasa. Ay, wag mo ingay. Ang ingay. Sabi ni Nainay, minamarites mo ako dyan. Ayan. Tayo, ilalagay na natin din yung ating kuwat. Ako'y nangangalay. Ano ba kang kita? Hindi masyadong kita pag dini pala. Nakakangalay. Ay, baka magulong ang cellphone. Kailangan talaga hawak siya. Doon naman sa banda na roon ay bahayan naman yun. Kaya dito tayo sa walang bahay. Hindi natin kita kung may naghuhubulo sa kabilang bahay. Nanonood na muna tayo ng video. Ng ayun, may humarang. Ano kaya yun? Nanonood mo lang tayo sa sasakyan habang nag-aantay ng bill. Ayan. Pampatay oras ba? Wala tayong maikon mai-upload. Uploadan. Uploadan lang muna tayo guys. So si Nainay po ay napakahirap ng pinagdaanan niya. At hindi biro ang kanyang nararanasan. Pero buti na lang siya ay malakas. Mas nangihina pa nga yung mga apo. Kasi pag nakikita yung mga dugong lumalabas sa kanya as in buo-buo para siyang nakukunan. Ganun siya. Ganun siya kalala. As in buo-buong dugo. May time pa nga na nagkasabay yung pagsusuka niya at saka maaari sigurong epekto ng taas ng dugo niya. Nag-high blood siya ng kuwan. Pag sinalinan siya ng dugo, nag-high blood. Pero yung platelet niya is bumababa. Ganun siya. Kaya hindi maipaliwanag. So, ang sabi lang ng doktor, ay di ang tanging magagawa niyang paraan ay paampatin ang dugo at salina ng dugo. Kasi nga, meron daw ang sabi, siguro kung sa Pilipinas, baka almoranas ito na nasa loob. Ganon siguro siya. Kasi ang almoranas pala ay may sa loob at may sa labas. At delikado yung sa loob kasi lalo pag matanda, hindi na magpasukan ng kahit anong aparato. Kasi masakit yun. Masakit yung saksakan nun. Kaya hindi na nila nire-required na lagyan nun. So yun, ganun. Hindi ko na alam kung anong ihuhunta ko. Ano pa kayong ang kayo sasabihin? Yan, basta. Bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Basta ito sasaktuhin ko lang ng kagayon. Ayan. Kami naman dito hindi rin, medyo nakakairip din pero compare naman doon sa iba na as in nasa public na ward ka or I mean nasa public na hospital ay iba-iba dito kasi nga solo namin, kami lang dito. Pero nung unang gabi is doon kami sa apatan. Kaso lang maingay talaga siya. Kasi kahit sa bahay maingay talaga itong aming alaga. Kahit may sakit siya, maingay pa rin siya. Walang pinagbago. Medyo may hina nga lang ng kaunti yung boses, siguro na uubos ang lakas. Pero maingay pa din. Tapos syempre ba ay pagka dumudumi siya, mabaho. Mabaho talaga siya. Kaya ayun. Kaya lagi siyang nalilipat sa sinusubukan ng mga anak niya na na ilagay sa doon sa ward lang na pag maramihan, apatan para siguro makaminos-minos. Kaso hindi talaga pwede. Kasi sobrang ingay, nakakaabala ng mga ibang may sakit. Ayan. Pati sila'y nawiwindang kung ano daw bang nangyayari sa aming alaga. Ang aming duty ay kunyari itutulog yung isa. So yung palang pagtulog namin dito ay may bayad din. 300 ang bed namin sa isang gabi. O, diba? Parang nag-staycation lang sa kondo. Nag-staycation sa hotel. 300 ang bed. O. Yung pagkain ay di bahala ka na. Kung gusto mo kumain sa labas, siyempre mas gugustuhin mo sa labas kaysa pagkain sa ospital kasi walang lasa ang pagkain sa ospital.
Ganun. Kaya nalabas kami dito. Malapit lang naman mga kainan. May McDonald's, may kung ano-ano pa. May Fairwood. Sa banda roon may Jollibee pa. Yung ganun. Tapos kinabukasan ng hapon, uuwi yung isa, tapos yung isa naman ang duty. Wala namang ginagawa yung kundi mag-a-assist lang. Get the bill. Wait lang, sir. Nagbibideo pa ako. Nagbibideo pa ako, wag kang pang-aba-abala. Konting tiis na lang to ngani. Oo, ayan. Habang nagpapa-relax tayo ng video, ay itutok natin dito habang ako ay nagdadaldal. Mas maganda ang view dito kaysa sa paharap. Wala, kagaling-galing yung paharap. Hindi, papakita ko pala sa inyo yung cross. Yan. Ayun yung hinahanap ko kahapon. Kung saan ako napasuot. Sabi na lakad daw ba? Sabi ko kalapit naman na rin cross na ere. Malamang hindi ere. Tapos pumunta ako doon. Sa kabila doon. Hindi ko rin nakita. Hinahanap ko kasi yung bus 28S na pauwi sa amin sa may Bangivilla. Kaso kung saan ako napasuot. Di sa iyamot ko, ako nag-MTR na, di kita ko kagad ang sentral. Di nakarating agad ako sa amin. Nakapag-shopping pa sa sentral. Di naubos ang pera. So, yun nga pala, kagandahan lang dito kay Amo, pag na-ospital, ay may pamasahe naman. May pamasahe naman at may bigay pa yan. May konsolasyon pa sa mga nag-aalaga. Kaya okay na rin. Hindi mo naman sasabihin dihadong-dihado ka. Kahit medyo mapagod-pagod din ang ayan, dinadaldal ko daw siya. Actually, hindi naman siya dapat nakakapagod. Kaya lang nakaka-stress ba? Siyempre, iba talaga yung sa ospital. Ang maupo tumayo. Tapos, siyempre, hawakan mo yung pasyente mo. At minsan, nangaaway ng mga nurse. Nang bababagbagan ng mga nurse. Kasi strangers na yung dating sa kanya. Pero nakakausap naman siya. So, ayan, malapit na matapos ang aking video. Matatapos na rin aking pangdaldal. Hindi na kayo maririndi sa aking buhay. Hindi na kayo maririndi sa aking bunganga. Kahit walang kapararangan ng sinasabi. Ayan. Inako. Basta ganyan siya. Hindi biro talaga. Lalo pa siguro kung ikaw magbabayad. Lalo hindi biro yun. Yung ikaw magbabayad ng bill. Buti na lang mapera si Lola Basyan. So, ayan. Salamat. At naging maayos ang aming pag-stay. Okay naman ang lahat. Malakas ng aming Lola. Ayan. Check out muna tayo. Point. So, we get ready na. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Bye.